Alam nyo ba na may nakita tayong balita galing po dito sa Manila Bulletin na kung saan mga kababayan talagang determinado at buong buo ang loob nitong si Senator Bato de la Rosa at tiwala siya ng matindi na magiging presidente itong si Sara Duterte sa darating na 2028. At kapag ka daw nangyari yon, ang gagawin daw po niya sa mga taong gumigipit sa kanya ngayon at sa mga taong kaaway po nila ay yayakapin daw po niya ng mahigpit. Yan po yung sabi ni Senator Bato. So ngayon, ito po yung source natin galing po sa Manila Bulletin mga kababayan. Ililipat na lamang po natin yan dito. So ngayon, sabi po dyan, paano kung maging presidente, eto daw si BP Sara sa 2028. Sinabi ni Bato na yayakapin niya ng mahigpit ang lahat ng kanilang mga kaaway. Nangako si Senator Ronald Bato de la Rosa na yayakapin ng lahat ng kanyang mga kaaway sa politika sakaling manalo si Vice Presidente Sara Duterte sa pagkapangulo sa darating daw po na 2028. Yan daw po ang gagawin mga kababayan ni Senator Bato. Naniniwala kayo dyan? Hindi, eto tanong ko lang naman, naniniwala ba kayo mga kababayan na kayang gawin ni Senator Bato na yakapin yung kanya mga kaaway sa politika? Baka nga ang gawin yan mga kababayan. Kunyari yayakapin tapos ang ending ipapatumba din. Katulad nung ginawa nila di umano noong panahon na sila ang nasa kapangyarihan. Diba? So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Yung lahat ng nanggigipit sa amin ngayon, pupuntahan ko yan at yayakapin ko ng mahigpit. To all those who are putting pressure on us right now, I will go to them and hug them tightly. Yan yung sabi dito ni Bato de la Rosa. Ito ang sagot ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang panayam noong Sabado, Abril 5 sa DWIZ sa hypothetical question kung ano ang una niyang magiging hakbang sa ilalim ng potensyal na pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa darating daw po na 2028. Sabi pa dito, ito aniya sa gitna ng mataas na pagkakataon na mabibigyan siya ng posisyon kung magiging presidente nga ang Vice Presidente sa hinaharap. Mga kababayan, yun ang unang gagawin ni Senator Bato de la Rosa na yakapin daw yung kanya mga kaaway sa politika. Mga kababayan, hindi natin alam kung anong klaseng yakap yun. At hindi natin alam na baka ganyan nga yung gagawin nila kapag sila na nasa kapangyarihan na kunyari makikipag-ayos, makikipagkasundo, pero ang ending, babalikan yung mga kaaway nila sa politika. At gagawin nila kung ano yung ginagawa nila noong panahon ni dating Pangulong Duterte na kung saan mga kababayan, basta kalaban nila sa politika, sala sa ginigipit nila ipinapatumba nila. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ito daw. Ito aniya, sa gitna ng mataas na pagkakataon, mabibigyan siya ng posisyon kung magiging presidente nga ang Vice Presidente sa hinaharap. Yakap ng pagmamahal, embrace of love, paglilinaw niya. Dumalaw noong Huwebes sa ikalawang pampublikong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa kontrobersyal na pag-aresto ng International Criminal Court ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagmarka ito sa kanyang unang pagharap sa silid ng itaas mula noong arestuhin ang dating pinuno noong Marso 11 mga kababayan. Sabi pa dito, nauna nang binanggit ni De La Rosa ang posibilidad na magtago sa gitna ng bulong-bulungan na napipintong paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban po mismo kay Senator Bato de la Rosa. Tulad ni Duterte, ang dating nangungunang pulis ay nahaharap sa mga kasong krimen laban sa kasangkatauhan o itong tinatawag na crimes against humanity dahil sa kanyang tungkulin sa pagpapatupad ng brutal na kampanya ni Duterte laban po sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, kung titingnan nyo ring mabuti mga kababayan, ang pagkakaalam ko parang bukas ata yung hearing na ikatlong hearing na Senator Amy Marcos na kung saan mga kababayan kasama itong Senator Bato de la Rosa. Expect na natin yan. At etong sina Alan Peter Cayetano. And then mga kababayan, ang pagkakaalam ko, parang may mga attended mga kababayan na taga-government official dito po sa gagawing hearing ni Senator Amy. Pero ang tanong kasi natin dyan mga kababayan, saan papunta
Saan papunta ang gagawin na naman ng mga ito na pag-aaksaya ng pera ng taong bayan? Eh di ba kung tutusin mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kahit ano pang gawing pakikipag-usap nila dyan o hiring-hiring nila dyan, wala nang pupuntahan yan. Kasi nga, hindi na nila maibabalik sa ngayon etong si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas kahit pa ilang hearing or 100 hearing o 1,000,000 hearing pa ang gawin nila dyan. Hanggat hindi natatapos yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte, hanggat walang desisyon ng hukuma ng ICC, walang Duterte na babalik. Walang Rodrigo Duterte na babalik ng Pilipinas. Mga kababayan, so sa madalit salita, ang ginagawa lamang ni Senator Amy Marcos dyan, talagang binubudo lang ang mga kababayang Pilipino natin at ginagamit lang yung mga pagdinig na yan dyan po sa Senado para sa mga pangsarili po nilang interes. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw, ang re-electionist na si Senador ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na mag-apply para makapunta dito po kay dating Pangulong Duterte mga kababayan at makabisita dyan po mga kababayan sa The Hague, Netherlands. Ito, natalakay na natin to nung nakaraang araw mga kababayan na kung saan susubukan ni Senator Bato de la Rosa na mag-apply ng visa papuntang The Hague, Netherlands para mabisita ito pong si dating Pangulong Duterte mga kababayan. So sabi pa dito, nagbiro pa siyang magsusuot ng wig habang nandoon para hindi siya makilala. Samantala, sa kaparehong panayam, iginit ni De La Rosa na takbo ng mga bagay-bagay, hindi natatakot ang mga tao na gumawa ng krimen dahil abala ang administrasyon sa pagtutuon ng pansin sa pagbuwag sa mga Duterte. Libre tayong gumawa ng mga kalokohan, we are free to cause trouble. Yan po yung sabi ni Senator Bato de la Rosa. Kaya daw po maraming kriminalidad ngayon kasi nga daw ang gobyerno ni PBBM nakatuon lamang daw po sa mga Duterte para sirain at i-abolish ang pagkatao at ang pamilya nitong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan po natin mabuti mga kababayan, ang ating gobyerno naman nakatuon din sa mga kriminalidad dito po sa ating bansa. Ang pinakamatindi pa nga dyan mga kababayan, kita nyo naman yung ginagawang trabaho ng ating gobyerno na kahit ikaw ay foreigner, nagagawa ng kalokohan dito sa ating bansa, hindi ka pwedeng basta-basta makakatakas at kailangan pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan. So ngayon, itong pagnanais at pag-asa ni Senator Bato de la Rosa na magiging presidente, itong si Sara Duterte, mukhang malabo na po yan. Dahil alam naman po natin na may haharapin na napakatinding issue etong si Vice President Sara Duterte pagtungtong ng July. Yon ay walang iba lang naman kung hindi yung impeachment trial na nakaamba laban po sa kanya mga kababayan na uumpisahan dyan po sa Senado. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa next topic po natin na kung saan, eto daw. Sabi dito, eto daw pong DOJ, DFA, DMW at PNP mga kababayan kabilang sa mga posibleng dumalo sa Senate probe versus Duterte arrest ayon daw po mga kababayan dito sa Malacanang. So ibig sabihin may mga taga-gobyerno na o government official na attend sa patawag ni Senator Amy Marcos. Kasi nga naman kung tutusin mga kababayan, ano ba yung sinasabi ni Senator Amy Marcos kapag walang sumisipot sa kanyang hearing? May itinatago daw ang gobyerno at may ginawang cover-up. Ngayon mga kababayan, yung mga government official handa nang harapin etong si Senator Amy Marcos at handa nang umattend para sagutin ang mga katanungan di umano nitong si Senator Amy Marcos patungkol sa pagkaka-aresto dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaya nga po ng sabi ko ulit mga kababayan kanina, kahit ano pang paghihiring dyan ni Senator Amy Marcos, alam na naman ng taong bayan kung para kanino talagang interes yang kapakinabangan ng hearing na yan. At alam din naman natin na sobrang bias di umano ng hearing ni Senator Amy Marcos na ginagawa dyan po sa Senado dahil nga saglip na imbitahan niya yung mga expert sa batas na nagsasabi na tama yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, iisang tao lang yung iniimbitahan niya at pinagpapaliwanag niya patungkol sa pagkaka-aresto dito po kay dating Pangulong Duterte. Kaya pumapabor sa kanila yung sinasabi ng tao na yon. Ano po ngayon, eto pakinggan po natin, eto nakita nating balita na kung saan mga kababayan, eto daw po mga government official na iba
ay handa ng umattend di umano dito daw po sa patawag ni Senator Amy Marcos. So ito, i-play na po natin. Magandang hapon, Nel. May natanggap na bang imbitasyon yung mga pinadadalo sa pagdinig ng Senado sa Huwebes? Yes, Jude, wala pang natatanggap na impormasyon ng Presidential Communications Office kung may natanggap na ng formal na imbitasyon ng Office of the Executive Secretary ukol nga dito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Wait lang, sabi dito, ganun ba? Di wow, puro kayo kasinungalingan, basta bias nga. Ang Senado na may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nagbigay na ng listahan ng tanggapan ni ES Lucas Bersamin sa mga maaaring dumalo sa pagdinig. Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Kabilang sa posibleng dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadullon, Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara. Kasama rin sina Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil. Nandito din si General Torre, mga kababayan. Isa rin po sa possible na attend sa patawag ni Senator Amy. PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, Special Envoy Marcus Lacanilao at iba pa. Ayon kay Yusek Castro, ang desisyon na ito ng tanggapan ni ES Bersamin ay bilang pagrespeto kay Senate President Francis Chis Escudero. Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Tama. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Ang mahirap kasi, mga kababayan, yung hearing ni Senator Amy Marcos, kahit alam na naman ng taong bayan na wala na talagang pupuntahan, bakit hindi kasi maintindihan ni Senator Amy na kawawa naman ang mamamayang Pilipino kasi unang-una, pera ng mga taxpayers yung ginagamit dyan. Ano po, sa tuwing magkakaroon sila ng hearing, pera ng taong bayan yung nasasayang, mga kababayan. And then alam naman po natin kung para kaninong interest yung kapakinabangan ng hearing na yan. Kasi masyadong obvious na eh. Hanggang ilang hearing ba yung gagawin nila para lang mapatunayan nila, mga kababayan, na wala talagang wala talagang illegal sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Doon pa nga lang sa first hearing, mga kababayan, kitang-kita na talagang naging wasto yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At kitang-kita din naman ng mamamayang Pilipino kung paano naging bias yung hearing ni Senator Amy Marcos. Samantala, wala namang nakikitang dahilan ng Malacanang upang magsumbong sa Estados Unidos si Senator Ronald Bato de la Rosa para panagutin ang may-ari ng eroplanong sinakyan ng dating Pangulo papuntang The Hague, Netherlands. Ayon kay Senator de la Rosa, malinaw umano na sa executive order ni US President Donald Trump na maaari umanong patawan ng parusa ang sinumang non-American person o organisasyong may direktang pakikipag-ugnayan sa ICC para i-detain ang isang protected person. Bumuelta naman si Yusek Castro sa senador at sinabing nakasaad rin sa EO ang pagrespeto ng US sa prerogatibo at soberanya ng isang bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. Kasi unang-una, mga kababayan, may mga obligasyon tayo sa Interpol at hindi po natin pwedeng isawalang bahala yon. At saka, mga kababayan, hindi nyo ba napapansin, parang mas pinagtutuunan ng pansin ni Senator Bato de la Rosa yung eroplanong nagdala kay dating Pangulong Duterte doon po sa The Hague, Netherlands. Kasi nga naman, aminin man natin or hindi,
siguro alam din naman ni Senator Bato de la Rosa yan na yung eroplano na nagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, yun din yung eroplano na posibleng magdala sa kanya papunta po doon sa The Hague once na lumabas na yung arrest warrant niya at ipadaan sa Interpol at maaresto po etong si Senator Bato. Kaya po siguro mga kababayan, pinagtutuunan niya ng pansin etong may-ari ng eroplano na nagdala kay Duterte dyan po sa The Hague. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya itumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Sa ngayon ay hinihintay pa natin kung ano yung magiging reaksyon o anumang pahayag ni Pangulong Marcos ukol nga dito sa magaganap o doon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ukol nga dito sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sabi dito, anong mapapala ni Amy sa hearing na yan? Papansin na lang kasi. Ang mapapala po niya dyan, may papalabas yung mukha niya sa mga national TV and then sa mga social media. At baka makakapambudol siya di umano doon po sa mga taga-suporta ni Sara Duterte at baka makakakuha siya kahit papaano ng boto doon. At ang isa pa diyang tinitingnan ni Senator Amy Marcos kaya ipinagpapatuloy niya ito, baka maisipan ni Sara Duterte na i-endorse etong pangalan ni Senator Amy Marcos na suportahan ng mga DDSet para manalo siya sa darating na Mayo 12. Duterte. June. Nel, meron na bang reaction din ng Malacanang kasi sinasabi nga ni Yusek Castro kanina yung lagi niya sinasabi na ito lamang ginagawa nila yung pagpapadala nga kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay sabi dito wala tayong jurisdiction sa Interpol at sa ICC. Bobo. Meron tayong jurisdiction sa Interpol dahil unang-una kita nyo ba yung kay Tebe sa Timor-Leste? Yung kay Alice Guo, nung tumakas si Alice Guo mga kababayan, kaya po naaresto yung mga yan ay dahil po sa tulong ng Interpol. At ngayon naman na may obligasyon tayo sa Interpol, hindi pwede na hindi po natin gagampanan yun. Pakikipag-cooperate lamang sa Interpol. Pero may binanggit sa isang panayam ang spokesperson ng ICC na sinasabi na yung decision na yon na pagpapadala kay dating Pangulong Duterte ay decision yon ng Philippine authorities. Meron na bang sagot na gano'n? Base doon sa mga nauna ng pahayag ng Malacanang ukol doon sa issue nga nung pag-aresto kay Pangulong Duterte, sinasabi ng Malacanang na yun nga ang kanilang paninindigan, nakipagtulungan tayo doon sa Interpol. Tama. At hindi naman doon sa ICC. Pero particular dyan sa tanong mo, June, wala pa tayong nakukuhang anumang sagot dyan sa issue na yan. Pero yun lamang yung lagi nating nadidinig na posisyon ng Malacanang ukol dyan sa pag-aresto kay... Saka mga kababayan na ito, take note walang ibang dapat sisihin dyan kung bakit naaresto itong si dating Pangulong Duterte kung hindi, isa din siya. Isa din itong si dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi nagawa nga niyang tanggalin ang Pilipinas sa Rome Statute mga kababayan sa jurisdiction ng ICC. Bakit hindi niya naisip na tanggalin din ang Pilipinas sa Interpol nung panahon na siya ang presidente para wala na talagang habol ang ICC mga kababayan kay dating Pangulong Duterte? Hindi niya naisip yun noong mga panahon niya. Kaya nga sa dami ng ginawa niya mga kababayan, na mga bagay-bagay para iligtas yung kanyang sarili sa kanyang mga pinaggagawa dito sa ating bansa, hindi niya napag-isipan or napagtuunan ng pansin na iligtas din yung kanyang sarili sa kamay ng Interpol nung panahon na siya pa ang presidente. Nagawa niya ngang alisin ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC, hindi niya naisip na alisin din ang Pilipinas sa jurisdiction ng Interpol. Dapat kasi hindi lang kasi nakapokus siya doon sa ICC, dapat pinagtuunan niya din ng pansin at inaral niya yung Interpol. Kung yan ba ay makakatulong sa ICC para habulin siya. Kaso hindi niya naisip yun Ay dating Pangulong Duterte, yung pagsunod doon sa sinasaad ng batas natin at ganun din yung ating pakikipagkasundo, yung agreement natin sa Interpol. Tama! Maaaring kung dadalo bukas si Secretary Remulla
Kasi maaaring maitanong yan sa pagdinig bukas sa Senado rin yan, Nele. Yes, yun nga. Iaabangan din natin yung mga development, yung ibang mga issue ng mga senador dahil marami nga silang katanungan pa dito sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At abangan din natin kung ano yung magiging reaction ng Malacanang. Pero sa ngayon kasi, Jun, iniintay din natin yung kung ano yung reaction mismo. Itong si Atty. Alexis F. Medina, yan lang yung kinuha ni Senator Amy Marcos na nagpapaliwanag at nagsasalita patungkol sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dapat kinuha din niya at pinatawag din niya itong si Carpio, mga kababayan, at yung dating presiding judge ng ICC para nang sa ganon, balance yung kanilang investigasyon na ginagawa Ni Pangulong Duterte dahil nga yung presidential sister mismo yung nagsasagawa ng pagdinig. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Ayan mga kababayan, maliwanag naman po na may mga opisyalis tayo ng gobyerno na attend bukas sa patawag nitong si Senator Amy Marcos sa kanyang komite. Pero para sa akin mga kababayan, kung ako pong tatanungin dyan, wala na naman pong basis yung investigasyon na ginagawa nitong Senator Amy Marcos, at sayang lang yung oras ng mamamayang Pilipino, yung pera ng taong bayan at yung oras ng mga opisyales na attend po dyan bukas. Kasi tatagal na naman yung hearing, tapos ang ending may susunod na hearing na naman. Hanggang kailan yung hearing na yan matatapos? Baka ang ending yan katulad lang din nung PIDEA leaks ni Senator Bato de la Rosa na walang pinuntahan. Nasayang lang ang pera ng mamamayang Pilipino. Ano po, so ngayon mga kababayan, bago tayo pansamantala magpaalam, may ipapakita muna ako sa inyo. Kasi may nakita tayong balita kanina, parang pagkakaalam ko may hearing din ata bukas ang Kamara, yung TRICOM. Yan kasi nakakita tayo ng balita kanina na kung saan sabi po dito, ayan, bring them house. Yan po yung nakalagay dito sa News 5. Pinapadalo ng Tri-Committee ng House of Representatives ang mga vloggers at content creators na kanilang ipinasampina para sa pagpapatuloy ng pagdinig ukol sa fake news at disinformation sa Martes, April 8 mga kababayan, or parang bukas yan. Oo, bukas nga. Sabi pa dito, patuloy pa rin ang hindi pagsipot ng 24 na individual kahit 3 beses nang nagsasagawa ng pagdinig at nagbabala ang mga mambabatas mga kababayan, or sa kabila ng mga babala ng mga mambabatas. Sa nakaraang pagdinig, sabi pa dito, noong March 21, naging emosyonal. Ito daw pong sina Crisette Laureta Chu, at ito daw pong si MJ Kimbao Reyes, at ito daw pong si Mark Lopez na kapwa humingi ng paumanhin sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Mga taga-suporta sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa International Criminal Court. So ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, kung nung nakaraang araw, may mga umiiyak, piha daw bukas, baka madadagdagan. Ano po, ito personal na opinion ko lang baka bukas madadagdagan mga kababayan. Ano po, kasi bukas ang susunod na hearing patungkol po dito sa issue ng fake news. Ano po, sasabi pa dito, inaasahan na muli silang dadalo sa inquiry kasama ang dating press secretary ni PBBM, ni President Bongbong Marcos Jr. na si Trixie Cruz, Angeles at iba pang resource person mga kababayan. So ngayon kung titingnan yung mabuti, ito yung mga pangalan mga kababayan na ipinapatawag ng Tri-Committee. Etong sina Ernesto Abinis Jr., etong si Loren Badoy, etong si Susan Batalia, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, si Cathy Binag. Dapat talaga maipatawag dyan si Cathy Binag para masagot niya naman yung mga ipinapakalat niyang fake news at yung mga maling balita po niya. At saka itong si Jeffrey Celis, etong si Glenn Chong, etong si Claire Eden Contreras, aka Maharlika, at etong si Lord Byron Cristobal, aka Badat Bay. Na andito rin mga kababayan, etong si Jeffrey Cruz, Alex Destor, Peebles Duque, Claro Ganak, at etong si Edwin Zamora, etong si Elmer Hugalbot, ayan, si Julius Milanosi, ito yung si Maui Spencer. Kasama rin pala dito si Maui Spencer mga kababayan, si Joey Smith Medina, Alvin Montero,
Jonathan Morales, kasama din si Jonathan Morales na fake news. Ayan, si Cyprus Preglo, Darwin Salceda, sa Sarugando Sasot, etong si Sasot, Maricar Serrano, Kester Jantan, at etong si Vivian Aviles, mga kababayan. Yan po yung mga ipapatawag ng Tri Committee. Abangan natin ang susunod na kabanata bukas patungkol po dito, mga kababayan, sa hearing ng TRICOM at pagpapatawag nila dito po sa mga fake news na ito. Kasi alam naman po natin, mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko nga po, mas masarap yung nagre-react lamang po tayo sa mga issue na nakikita natin at mga balita na nakikita po natin na may resibo syempre, para hindi po tayo mabalikan at hindi po tayo matawag na fake news. At saka pagka hindi tayo sigurado, mga kababayan, sa mga balita minsan na nakikita natin, much better na idinadaan natin sa patanong para nang sa ganon ma-confirm nung iba, mga kababayan, yung mga balita na naiilabas po natin. Kaso nga lang, ang problema sa kanila, talagang totally fake news, at yan naman po ay napatunayan ng Kamara base dun sa sinasabi ng mga vlogger mismo ni Duterte, na kung saan talagang lantaran na gumagawa ng fake news. Kahit nga naando dun sa mismong hearing, talagang matindi yung paggawa ng fake news, mga kababayan. So abangan natin bukas kung ano yung mangyayari dito po sa hearing na gagawin ng Kamara, mga kababayan, patungkol po dito sa mga fake news vlogger na ito. Ano po, so ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.